Nagbitiw sa pwesto sina Executive Secretary Lucas Bersamin at DBM Secretary Amina Pangandaman. Live mula sa palasyo, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mase, ano raw ang dahilan ng kanilang pagbibitiw at sino-sino ang papalit sa kanila? Cheryl, nagbitiw na nga sa tungkulin sina Bersamin at Pangandaman matapos madawit ang dalawang kalihim sa usapin ng sinasabing anomalya sa flood control project ng pamahalaan. Mismong sa Malacanang nanggaling, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagbitiw ang dalawa dahil sa delikadesa. Matatandaan na noong Setyembre kinaladkad ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang tanggapan ni Bersamin na nakatanggap daw ng kickback mula sa flood control project. Habang si Pangandaman naman, dinamay ni dating Congressman Zaldico sa ginawang insertion sa 2025 national budget. Papalit bilang Executive Secretary si Finance Secretary Ralph Recto. Tiwala raw ang Pangulo na kaya nitong gawin ang tungkulin ng tinatawag na Little President. Ang papalit naman kay Recto sa Department of Finance ay si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Habang ang uupo naman bilang OIC ng Budget Department ay si Budget Undersecretary Rolando Toledo. Sa ngayon, mananatili munang bakante ang posisyon ng SAP for Investment pero ayos lang daw yon dahil sa Secretary Go pa rin naman ang mangunguna sa finance sector. Kinumpirma na rin ng palasyo ang pagbibitiw ni Presidential Legislative Liaison Officer Undersecretary Adrian Bersamin, na kamag-anak din ni E.S. Bersamin at idinawit din ni Zaldico sa usapin ng budget insertions. Naritong pahayag ni Yusek Castro. Kung alam po, halimbawa po ng isang miyembro ng gabinete na siya po ay may kinalaman o maaari siyang masangkot sa ganitong klaseng anomalya, nanaisin po ng Pangulo na sila po mismo ang mag-resign out of delikadesa. Alam mo, Cheryl, ang palaisipan dito, sinabi rin kasi ni Pangulong Bongbong Marcos na he doesn't want to dignify the statement of former Congressman Zaldico. Pero lumalabas na naging dahilan sa pagbibitiw, particularly ni Budget Secretary Pangandaman, ay yung naging pahayag daw ni dating Congressman Zaldico. Pero sa ngayon, malinaw rin ang pahayag ng Malacanang, wala pa rin silang sasantuhin sa usaping ito at sinamantala na rin natin ang pagkakataon na tanungin kung may kapalit na ba ang Presidential Chief Legal Counsel at sa ngayon wala pa raw sinasabi ang Pangulo kung sino ang papalit sa yumaong si Juan Ponce Enrile. Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.